Showbiz Fanatics, Miss Raisa May Dizon abay nag-react sa panibagong host or girl na host na napag-usapan nga kani-kanina lang sa episode ngayong araw ng Valentine's Day. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa inyo at batiin kayo ng isang maligayang araw ng mga puso. I hope na masaya ang inyong mga puso ngayong araw ng Valentine's. Spend your days with your loved ones. So, katulad nga ng inaasahan natin, sinelebrate ng ilan sa mga Dabber Cards dito po sa Eat Bulaga ang araw ng mga puso kung saan naka-red code sila ngayon, no? Si Atasha lang atay naka-cream at naka-white naman itong si Miss Main. Pero alam nyo po ba na sa episode po kanina ay sobrang dami po talagang natuwa. Habang pinapanood mo to, talagang ngingiti ka talaga sa araw ng mga puso. Dahil po sa pangyayaring ito, panoorin natin ang isang video clip na ito. Raisa May. Raisa May Pinto. Go, go, go! Yes! Salamat, Raisa May Quinto! Go, go, go! Hindi nga inasahan ni Raisa na ang tawag pala sa kanya, may bago na palang host ang Eat Bulaga ngayon, ano? Kung ang pangalan ay Raisa May Quinto. So talagang sobra po yung hagalpakan ng tawa ng ilan sa mga Dabber Cards sa mga nanonood ng live. Kaya talagang napaka-timely din na yung magandang balita no, na nakarating sa TVJ na magkakaroon na sila ng panibagong malaki. At talaga namang almost ilan yung capacity, thousands yung capacity ng kanilang bagong magiging tahanan para mas marami pa pong humagalpak, mas marami pang ma-entertain at mas marami pang mga live audiences sa makapasok. Diba? Kasi ngayon parang piling-pili lang, talagang ito po ay isa sa pinaka-big news para po sa TVJ kasi para pagawaan ka, 'di ba, ng MVP na ni Mr. Manny B. Pangilinan ng panibagong studio. Yan po ay nagpapatunay lang na napakalaki ng tiwala ni MVP para sa TVJ. Pero syempre, on their benefits, beneficial din naman ito para kay MVP dahil business yan eh. So dahil po may mga ganong gesture si MVP, syempre susuklian ng TVJ yan ng mas marami pa at mas magagandang programa at mas magagandang episode na ihahandog nila sa maraming mga Dabber Cards. Pero talaga namang yun po yung isa sa mga inabangan natin ngayong araw dahil talagang hindi tayo binibigo araw-araw ng mga Dabber Cards para po tayo i-entertainin. Pero isa rin po sa mga nagpabulaga dito po sa mga legit Dabber Cards yung pangyayari ngayon. Kasi hindi inaasahan ng lahat may ganito palang mangyayari sa studio, ano? Dahil meron pong isang lalaki doon na talagang naglakas siya ng loob. Itiniming niya pa na gamitin ito pong programa ng Eat Bulaga para po siya ay mag-propose, no, sa kanya pong minamahal para po sa kanilang kanila pong proposal. Sabi diyan ng caption, tinanggap mo ba? Tinanggap mo na ba or tinatanggap mo ba na yung apelyido mong Flores ay maging Nuevo? Pinapangako na habang buhay kitang mamahalin at aalagaan. Naging special ang proposal ni Alfer sa kanyang girlfriend for 18 years na si Kimberly. Nag-propose siya ng live sa studio kasama ang magulang niya at magulang ni Kimberly. Wow, this is gonna be very special for everyone. Biruin po ninyo sa Eat Bulaga, libo-libong tao ang nanonood. Diba? At talagang ginrab nila yung opportunity. At maganda pa dito, ang TVJ hindi nila pinagdamot yung airtime. Kasi alam natin kung gaano po kahalaga ang oras sa Eat Bulaga. Dahil talagang sobrang tinitipid talaga nila yung oras, halos kahit gusto nilang magpatawa pa, mag-entertain pa, pero kailangan nilang tapusin dahil sumusunod sila sa sa oras, no, bawal sila mag-overtime. Pero talagang very romantic
tong araw na ito para sa lahat. So, I hope na kayo din, ganun din yung naramdaman ninyo, no? Very positive lang yung news. And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga reaction ninyo patungkol sa ating last update. Mag-react tayo. Unahin natin ang reaction mula kay Mr. Roy Misiano Mogol. Sabi niya, siguro kaya wala si Isko sa tahanang pinakamasaya kasi ayaw niyang mabash doon sa binigay niyang pera na 500,000 na para ipampagamot. Pero hindi dapat gastusin. Scripted lang pala yun. Kaya siguro wala si Isko sa Gisa Gedli. In fairness, si Mr. Isko Moreno po ngayon ay nagbabakasyon sa isang malamig na lugar kasama niya yung wife niya kasi according dun sa photos na ipinost niya sa kanyang Facebook page ay bumabawi daw siya sa kanyang family, especially sa wife niya na talagang hindi niya nabigyan ng oras ng panahon ng kampanya at panahon na siya po ay mayor ng Maynila. Sabi ni Lolita T, di ba nga ang sabi nila walang kinikilingan sila? Di ba kaya ganyan, kaya di nila binabalita yung issue ng isang may-ari ng show nila? True, yun talaga yung isa sa mga very questionable na nangyayari ngayon. Bakit hindi nila ibinabalita? Diba? Hindi po sila naglabas ng any news about dun sa pamimeki na yun. Hanggang sa ngayon po talaga inaabangan ko kung ilalabas nila yung balita na yun. Pero as of this moment, wala pa rin po silang statement patungkol doon. Imposible naman na hindi po yun laman ng balita kasi inilabas po ng Abante at ng Philippine Star po yun. Kaya napaka-imposible. Sabi ni Netnet Lapus, ako nawalan ako ng gana sa TBJ na yan kasi nakisali sila sa Sarsuela ni Panot. Kaya ako hindi nanonood ng E80 na yan. Admin, basta Aldab forever lang ako, nanonood ng Showtime, God bless. Ayan. So, that's your choice po, Ma'am Net Lapus, ano. Wala naman tayong, hindi naman natin pwedeng ipilit sa inyo yung isang bagay na ayaw po ninyo. At kung ano man yung pinaglalaban po ninyo hanggang sa ngayon, that's your rights, that's your freedom to choose, no? And salamat din po sa inyong panonood at sa inyong komento. Pero as of now, so let's be happy and happy Valentine's na rin sa'yo, Ma'am Net. At sana'y mabuhay ka hanggat gusto mo. God bless po. And of course, mayroon pa tayong another comments na babasahin. Sabi po ng isa pang komento, sabi ni Mr. Romy Obispo, magandang gabi Ma'am Darreds, baka mabigyan lang ng warning yung tahanang walang pundasyon ng MTRCB. I think so, kasi ganun din po yun, kung yun lang yung first time na violation na nagawa po nila, maaaring ano lang yan, warning pa lang. Pero kung marami na, possible yan na magkaroon ng suspension. Pero sa tingin ko, warning pa lang eh. Sabi ni Ramila Guarta, GMA walang kinikilingan nga, diba? Sana yung nila, yung kanilang tagline, diba? Mabigyan nila ng justice. Kaso nga lang, yun, medyo naki-question ng credibility po nila dahil po sa mga bagay na yun. So anyways, thank you so much and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone!